Bawal munang lumabas ng bansa si Senador Jingo Estrada at 4 na dating opisyal ng DPWH na inireklamo ng plunder kaugnay sa questionable flood control projects. Ito'y matapos maglabas ng precautionary hold departure order ang Manila Regional Trial Court laban sa kanila. Balitang hatid ni Joseph Morong. Sa utos ng Manila RTC Branch 52, naglabas ng precautionary hold departure order laban kina Senador Jingoy Estrada at 4 na dating opisyal ng DPWH. Sina dating Secretary Manuel Bonoan, dating Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH NCR Regional Director Gerard Opulencia at dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Para yan sa reklamong plunder, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at direct bribery and receiving gifts by public officers na nasa preliminary investigation stage sa DOJ. Sa dokumento mula sa korte, may probable cause nila para maniwalang posibleng umalis sa bansa ang mga respondent para hindi maaresto at hindi mausig. Note that this does not mean that the pending cases for plunder before the DOJ have already been resolved. Kaya po siya precautionary hold departure order. Ibig po sabihin yan na bago pa po ma-file formally yung kaso in court, nag-issue na yung judge or this Branch 52 RTC Manila of the order anticipating that the respondents in these plunder cases pending before the DOJ may evade arrest. Sinisikap pa namin makuha ang reaksyon ng mga nasa HDO. 3 sa kanila ang state witness na sa investigasyon sa flood control project, sina Bernardo, Opulencia at Alcantara. Si Bonoan naman naghaing ng counter affidavit para sa reklamong plunder bago lumabas ang precautionary HDO ng korte. Napaaga ang paghahain ni Bonoan kaya natanong siya ng media kung pupunta ba siyang Amerika kung saan nagpapagamot ang kanyang misis. Planning kung leave for the US po ba? We'll see, yes. Kailan po alis niyo, sir? Hindi pa ko alam eh. I'm waiting for the advice. Nakapagpaalam na kayo? Yeah, nakapagpaalam kami. Payag naman po. Yeah. Pumayag na po, sir? Yeah. Inaalam pa sa DOJ kung kumpirmado ang mga sinabi ni Bonoan. Kaugnay naman ang 96.5 million peso Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental, gusto ng DPWH na isama na rin sa kasuhan at makulong ang kontrakto na si Curly Discaya. Naghain ng manifestation ng DPWH sa Ombudsman para imbestigahan na rin si Curly na nakadetine ngayon sa Senado dahil sa ipinataw na contempt laban sa kanya. Meron kami mga dinagdag na tao. Kinumpirma ito ng Ombudsman na nagsabing nagsumite ang DPWH ng mga sinumpaang salaysay o affidavit na magpapatunay na tulad ng asawa niyang si Sara, beneficial owner o sa madaling sabi, may-ari rin si Curly ng kumpanya. Nauna nang nakulong para sa kaparehong kaso si Sara Discaya at 9 na iba pa. Buti na lang po, merong mga taong magsasabi na from the inside the company na itong mga tao na ito ay talagang ang beneficial owner at yung nagpapatakbo ng mga company na ito. Dadaan sa preliminary investigation ng Ombudsman kung dapat rin bang kasuhan ang asawa ni Sara Discaya na si Pacifico. Hinihingi namin ang panig ng kampo ng mga Discaya pero tumanggi magbigay ng pahayag ang abogado nila. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, nanawagan ng clemency kay Pangulong Bongbong Marcos ang pamilya ni Mary Jane Veloso. Si Veloso po ang dating overseas Filipino worker na nakulong sa Indonesia dahil sa kasong drug trafficking. Kahapon, nagtipon-tipon sa tapat ng tanggapan ng Department of Justice ang kanyang pamilya at mga taga-suporta. Giit ng mga kaanak ni Veloso, wala siyang kasalanan. Ang kanyang abogado namang si Attorney Edwin de la Cruz, iginiit na walang kasalanan sa batas ng Pilipinas si Veloso kaya hindi na siya dapat nakakulong. Taong 2010 nang maaresto si Veloso sa Indonesia matapos mahulihan ng heroin sa kanyang maleta. Depensa ni Veloso, pinabitbit lang yon ng kanyang recruiter. December 2024, pinayagan ng gobyerno ng Indonesia na sa Pilipinas na niya ipagpatuloy ang kanyang sentensya. Nananatili si Veloso sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Nitong Enero, sumulat si Veloso ng open letter para tuluyan na siyang mapalaya. Ayon sa Malacanang, inaaral ng Office of the Executive Secretary ang mga probisyon na napag-usapan ng Pilipinas at Indonesia kaugnay sa kaso ni Veloso. Arestado sa Antipolo, Rizal ang isang lalaking tumangay ng motorsiklo. Sabi po ng suspect, nagawa niya ang krimen dahil sa matinding gutom. Balitang hatid ni EJ Gomez.
Sa kuha ng CCTV sa Barangay San Isidro, Antipolo City, alas 12 ng hating gabi nitong linggo, kita ang dalawang batang nakatambay sa gilid ng kalsada. Sa isa pang CCTV, kita ang isang motorsiklong dumaan na isa pa lang nakaw. Ayon sa may-ari ng motor na si Marlon, kinaumagahan nang malaman niyang ninakaw ang kanyang motor na ginagamit niyang panghanap buhay. Pag wala pong motor, wala po talaga akong kita. Installer po ng smart lock. Pagising ko po ng alas 8 ng umaga, nagulat na lang po ako na wala na yung motorsiklo ko. Then nagtungo po agad ako sa barangay para makahingi ng aksyon. Nagkaroon ng follow-up operation ng ating mga tanod na nalaman po na may CCTV footage. So doon po nakita na may witnesses, 2 minor de edad po na nakatambay po sa area. Itinuro raw ng mga saksi ang lugar na pinagtatambayan ng sospek sa barangay Bagong Nayon at doon na aresto ang sospek. At nung pumunta rin ang ating barangay tanod kasamang ating pulis, inamin ng suspect na yung motor ay inaalok na niya, actually iniikot na niya sa ibang barangay, particular sa barangay Kupang. Na-recover ng mga otoridad ang ninakaw na motorsiklo. Ayon pa sa suspect na si alias J, nakatambay lang siya sa may labas ng bahay ng biktima. Nakita ko po sa lapag. Yung susi. Tapos po? Sinesting ko po sa motor. Gumana po. Kinuha ko na din po. Pinamabenta ko din po. Magkano po dapat? 8K. Pangkakain lang po. Sobrang gutom po. Ayon pa sa suspect, 3 beses na niya itong makulong. Dati na siyang nasangkot sa mga insidente ng akyat bahay at pagnanakaw sa kanilang barangay. Nakapiit sa custodial facility ng Antipolo Police ang suspect na nahaharap sa reklamong paglabag sa New Anti-Carnapping Act of 2016. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Nasunog ang isang talyer sa Barangay Balabago sa Iloilo City. Sarah, may casualties ba? Rafi, isa ang patay sa sunog na nagsimula bandang alas 2:30 madaling araw kahapon. Kwento ng tatay ng 25 anyos na nasawing lalaki. Natutulog noon ang anak sa kanyang silid. Sinubukan daw niyang iligtas ang anak pero bumigay ang bubong ng kwarto kung nasaan ang anak. Ayon sa Bureau of Fire Protection, posibleng nagising na ang lalaki nang mangyari ang sunog dahil natagpuan ang kanyang katawan malayo sa kanyang higaan. Nadamay rin sa sunog ang 4 na motorsiklo at isang sasakyan. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Mahigit 100 bahay naman ang nasunog sa Barangay Diki sa Isabela, Basilan. Mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light material sa mga bahay roon. Naapula ito matapos ang mahigit 1 oras. Tinatayang mahigit ₱250,000 ang pinsala ng sunog. Nananatili sa evacuation centers ang mga nasunugan. Base sa inisyal na investigasyon, may nagsusunog umano ng basura sa lugar bago ang paglaki ng apoy. Vine-verify pa ito ng Bureau of Fire Protection. Wala namang naitalang sugatan sa sunog. Patay ang mag-asawang senior citizen sa Cebu City matapos mabangga ng van. Namamasyal nitong Sabado ang mag-asawa para ipagdiwang ang araw ng mga puso ng maaksidente. Ayon sa Cebu City Traffic Enforcement Unit, nasa Center Island doon ang dalawa at pupunta sana sa kainan sa kabilang kalsada. Kwento ng van driver sa mga otoridad, tumatawid ang mag-asawa pero biglang bumalik nang makita ang kanyang sasakyan. Naabutan at nasalpok ng delivery van ang dalawa. Hindi sa pedestrian lane nangyari ang insidente. Arestado ang van driver na nahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in double homicide. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag sa media.